الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, una sa lahat, puri natin ang nag-isa Diyos na tagapaglikha na binigyan tayo ng pagkakataon na magkasama-sama at maisagawa natin ang ating mga tungkulin, ang ating mga obligasyon, ito walang iba kundi ang salat. Mga minamahal kong magulang, kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa napakagandang turo, aral ng Islam ay ang tinatawag na kalinisan. Yes. Ang kalinisan, isa ito sa napakagandang turo ng ating pananampalataya. At dahil dito, marami na rin, alhamdulillah, dahil nito na kung saan yumayakap ng Islam ang mga kababayan natin sapagkat nakikita nila ang kalinisan sa ating pananampalataya. At ito tinuro sa atin ng ating dakilang tagapaglikha na kung saan minamahal ni Allah ito mga taong malilinis. Sa isang ay na binanggit, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Katotohanan na minamahal ni Allah. Ito lagi nagbabalik sa Kanya at ito mga taong lagi na ikangay na sa kalinisan. Allah Akbar. At ito'y turo ng ating pananampalataya. Ang kalinisan, may dalawa. No? Unang kalinisan panglabas. Okay? Tulad halimbawa ng pagwuwudu natin. Before tayo nagsasala, nakikita nyo, nagwuwudu tayo. Wala kayong makikitang pananampalataya na ganito, subhanallah. Na nagtuturo, bago ka pumasok ng masjid, magwudu ka, maglinis ka. Okay kayo nasa kalagayan ng junub, o di kaya nasa kalagayan na kung saan ay ikaw o may lumabas sa'yo, halimbawa, kailangan maliligo ka muna. Tingnan kalinisan. Halimbawa na lang sa mga nail natin, pinuputol natin, at yung sa mga private part natin, ina-height natin, kalinisan itinuturo ng ating pananampalataya. Allah. Ganun din sa ating mga pananamit. Itinuturo ng ating pananampalataya na malinis dapat, subhanallah. Pag-aharap ka kay Allah, subhanahu wa ta'ala, malinis. At sa place na kung saan, sa bahay natin, sa labas, especially sa masjid, sa labas. Alam nyo ba ng paglilinis diyan, pagkuha ng mga bagay-bagay diyan, na makakadisgrasya halimbawa, ay yun ay na tinatawag ng sadak. Matatawag itong sadaka. Sa isang hadith, imatatul ada anil tariq, sadaka. Pagtanggal mo ng mga nakakadisgrasya sa mga daan, ito sadaka. Halimbawa, may mga basura sa masjid natin, may nakikita, linisin natin, itabi natin, itapon natin sa basura. Ito yung part ng sadaka, kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Tingin kaganda ng Islam. Allahu Akbar. Panlabas. At of course, pangalawa, ito isa sa pinakamahalaga, ang kalinisan ng puso. Allahu Akbar. Kalinisan ng puso mula saan? Sa shirk, halimbawa, pagtatambal kay Allah. Nifaq, pagkukunwari. Hasad, okay, inggit, takabur, pagmamalaki. At lahat pa ng sakit nito, dapat itong puso natin ay malinis. Allahu Akbar. At ito ang turo ng ating pananampalataya. Ang kalinisan ng puso, especially sa ating mga kapatid nowadays, subhanallah. Linisin natin itong puso na ito sa inggit, pagmamalaki, lahat ng bagay na sakit nito. Linisin natin ito, kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Sapagkat binanggit sa isang aya, bilang pagpapaalala na sinabi ng dakilang tagapaglikha, al-yawma la yanfa'u malu wala banun, yawma la yanfa'u malu wala banun, illa man atallaha biqalbin salim. Sa araw na yan, hindi magbe-benefit sa iyo ang kayamanan, ang anak mo, day of judgment, maliban na lamang sila na binigyan ni Allah ng may malinis na puso. Malinis sa shirk, pagtatambal, malinis sa tinatawag na pagkukunwari, at lahat ang ikang dumi nito, malinis ang puso natin. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ito ang Islam. Ito ang turo ng Islam, ang kalinisan. Kaya bawat isa, linisin niya ang kanyang panlabas na pangangatawan, ang places na kung saan-saan siya, kanyang pananamit. Dapat makita sa atin ang kaganda ng Islam. Pag nadinig, Muslim yan, ang ganda naman. Papananamit mo pa lang, mabango ka na. Allahu Akbar. Subhanallah. Tingnan mo, how much more harap ka kay Allah. At ganun din, linisin natin ang ating mga puso sa lahat ng sakit na ito. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.